At sa pagkakataong ito, makakausap natin sa pamamagitan ng Skype ang ating kababayan na si Raymond Apple Interia. Good morning mula rito sa Pilipinas, Raymond. Apple, ano? Opo. Good morning din po, Miss Cara. Nako, excited ka na ba na maging torchbearer ng London Olympics? Opo, medyo kinakabahan din po kasi habang papalapit yung araw ng pagtakbo, medyo dumadami po yung pressure sa mga paghahanda. And medyo natitense kasi masyado pong maraming surprises yung Coca-Cola bilang sponsor ko po and yung Olympic Committee din po. Medyo marami silang ginagawang surprise para sa amin. So, medyo exciting po talaga. Okay, Apple, explain mo nga sa mga kababayan natin, ano ba talaga yung gagawin mo doon sa London 2012 Olympics? Pag naging torchbearer ka, so may hawak ka na parang sulo na malaki, ganun ba yon? Opo, bali po, bilang torchbearer po, isa po ako sa magre-represent ng 8,000 holes na sinisimbolo doon sa torch mismo. Kasi meron po siyang 8,000 holes doon representing 8,000 inspiring individual. And tatakbo po ako within 300 meters of happiness. So yun po yung pinaka-summary ng pagtakbo po. So 300 meters ang tatakbuhin mo, tapos ipapasa mo yun dun sa iba. Ganun ba? Opo. Oh, wow. Okay. Paano ka naman napiling torchbearer? Start po yun when I saw the campaign of Coca-Cola. They are looking for inspiring individual to spread happiness and inspire others. So initially, hindi ko po talaga siya pinansin dahil I haven't done anything big naman po talaga. I'm just an ordinary person, an ordinary occupational therapist. Pero nung one night before ako matulog, nakita ko uli siya sa magazine and I just realized na I think something parang merong message na pinararating. So, nag-start na lang po ako magsulat dun sa site ng story about kung saan ako nagsimula, yung pagiging OFW ko po, and pagiging OFW ng mama ko, and lahat po ng mga na-encounter ko na OFW sa Saudi at saka dito sa UK. So parang binigay ko po yung karanasan ko doon sa story para po mas ma-realize nila na dapat ma-recognize po yung mga Filipino overseas worker na we are all inspiring individual in our own way po. Okay. Sinabi mo na itong karangalan na nakuha mo na magiging torchbearer ka ng 2012 London Olympics ay inaalay mo para sa lahat ng mga kapwa mo OFW. Ano ba dapat ang pagkakakilala ng mundo sa mga OFW? Kung kunyari papakilala mo ang OFW, ano ang mga katangian ng OFW na dapat nilang isipin? Basically, dapat pag naisip nila na Filipino overseas worker, sila ay very hardworking po. Apart from that, masyado po silang family-oriented and dedicated po sa work talaga. So, yun po ang mga qualities na masasabi kong katangian ng Filipino overseas worker na medyo away doon sa mga ibang lahi po. Okay. Kanina napanood mo siguro yung nanay mo. Excited na excited. Halos mangiyak-ngiyak sa iyong karangalan na natamo dyan sa London. Kung may mensahe ka sa iyong pamilya, lalo na sa iyong nanay. Mama, Papa, maraming salamat po sa lahat ng tulong na ibinigay ninyo sa akin. Alam nyo, wala ako dito kung nasan man ako and wala tayo kung ano man yung mga bagay na meron tayo ngayon kung hindi po sa mga pinaghirapan ninyo. Maraming salamat and I hope na makapag-save ako enough para po mapapunta kayo dito sa July and kung hindi naman ako na lang po siguro yung uuwi. Okay. Bago tayo magtapos sa ating interview, Apple, baka meron kang mensahe sa ating mga kababayan, invite mo sila na panoorin ka sa London 2012 Olympics. Ayun po, para po sa lahat ng mga Pilipinong nanonood ngayon, maraming salamat po sa suporta ninyo, lalong-lalo na sa mga overseas worker around the world. Iniimbitahan ko po kayo sa July 22, last Sunday before the opening ng Olympic 2012 na sana po sama-sama tayo at ipakita natin sa buong mundo how united Filipinos are and sana dun sa mga nandito po sa UK, lahat po tayo pumunta po sa Barking and Dagenham sa London para po punuin po natin yung 300 meters ng puro Pilipino.
Okay. Yun po. Maraming salamat at congratulations. Bigyan mo ng karangalan ng ating bansa si Mr. Raymond Apple Interia, ang Pinoy na magiging torchbearer sa London Olympics. Thank you. Thank you, Apple. Thank you po sa opportunity. Salamat.